Nasa Rome, Italy na ang lahat ng 133 cardinal elector na lalahok sa conclave sa Vatican sa Miyerkules. Ayon sa Holy See Press Office, patapos na rin ang pag-aayos sa Sistine Chapel kung saan magaganap ang conclave. Saksi, si Maki Pulido. Sa St. Peter's Basilica, idinaos kahapon ang huling morning mass para kay Pope Francis. Ikinabit na rin kanina ang mga kurtina sa balkonahe ng basilika kung saan inaasahang unang masisilayan ng publiko ang bagong Santo Papa pagkatapos niyang mahalal. Batay sa Universi Dominici Gregis o Apostolic Constitution, magsisimula ang unang araw ng conclave sa Miyerkules sa isang misa. Mula sa St. Peter's Basilica, tutungo na mga cardinal electors sa Pauline Chapel para sa pagninilay-nilay bago magpuprosesyon patungong Sistine Chapel. Doon manunumpa ang mga cardinal elector. Hindi sila magpapadala sa external pressures at susunod sila sa mga alituntunin ng Universi Dominici Gregis. At isasara na ang Sistine Chapel. Yung Master of Ceremonies ay magsasabi ng extra omnes. At yun ay Latin na ang ibig sabihin ay labas ang lahat. So, lahat ng hindi kardinal ay lalabas. Ang mga cardinal elector bibigyan ng 2 hanggang 3 balota. Pagkaboto, isa-isang lalapit ang mga kardinal sa mesa sa harap ng altar kung saan naroon ang isang receptacle na may nakatakip na pinggan. Magsusumpa siya. Sasabihin niya, saksi ko ang ating Panginoong Jesucristo na itong isinulat ko rito, ilalagay niya yung balota sa pinggan, tapos ihuhulog niya yung balota papasok ng kalis. May tinatawag na scrutineer na silang titingin sa balota at revisor na bibilang ng balota. Kukunin ng isang scrutineer at inonote niya quietly. Tapos itatali niya sa sarili niyang papel. Papasa niya doon sa pangatlong scrutineer. Pag nakita na ng pangatlong scrutineer, siya ang magsasabi. Ia-announce niya sino yung nakasulat sa balota at itatali rin niya. Ang mga balota isa-isang itatahi para pagsamasamahin at butasin sa salitang eligo o I choose. Para mahalal, kailangan ng 2/3 na boto. Sakaling may napili na, tatanungin ang napiling sunod na Santo Papa kung tinatanggap niya ang pagkakahalal sa kanya at kung ano ang magiging bagong pangalan niya. Ang senior cardinal deacon pupunta na sa balcony para i-announce ang Habemus Papam o We Have a Pope. Habemus Papam. Ang bagong halal naman na Santo Papa dadalhin sa maliit na sacristy sa tabi ng altar ng Sistine Chapel para magpalit sa puting office attire ng Santo Papa. Nakahanda na raw doon ang 3 sizes na pagpipilian ng Santo Papa. May bansag ang kwartong ito na Room of Tears. Di natin alam kung talagang umiiyak siya doon. Pero I can imagine na baka umiiyak talaga, nakakaiyak doon kasi finally, at that moment, it became real to him the daunting ministry of the Pope. Handa na nga ang papal vest, zucchetto o skull cap at sash na isusuot ng susunod na Santo Papa. Ayon sa sastre na tumahiri ng mga isinuot ni na Pope John Paul II, Pope Benedict at Pope Francis. Gawa ito sa light wool at simple lang, katulad ng ginawa niya noon para kay Pope Francis. Anya, marami rin siyang kliyenteng Pilipinong pari. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.